Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebag-lebag na Tawad Evidence. Akala nyo, depressed si Claudine ko. Akala nyo, parang lugmok na lugmok ang buhay ni Claudine ko. Ay nako, kayo lang talaga ang binubudol-budol ng mga batang mga nepo babies. Alam nyo ba, umalis na sila sa Pilipinas, oy. Nandun na sa Amerika, and I'm sure nag-shopping-shopping na yun. Nag-shopping na sila. At akala nyo, hindi nila alam kung saan galing ang pera nila. Alam nila. Kasi walang pagsisisi ang ating makikita sa kanila. Puro lavish lifestyle. O eto ha, eto ang nakita ni Kabibig na impormasyon ngayon kung nasaan na si Claudine ko. O pinagtatawanan lang tayo ni Claudine ko ngayon, Kabibig. Alam nyo ba kung nasaan na siya? Eto o. Ito daw ang latest trending news ngayon kung nasaan si Claudine ko. Bye Philippines, hello USA. Char. O, tingnan nyo. Pinagtatawanan lang tayo ng mga taong ito. Ng mga walang kaluluwa, walang puso, walang pag-asa sa buhay. Oo nga, marami silang pera pero later on, mawawala itong perang ito eh. Mawawala ang kasikatan, mawawala ang lahat sa kanila. At that time, nako, karma bites them so much, mga kabibig. O tingnan niyo, yung galit na galit kay Claudine ko, yung talagang kung pwede na lang ipabarang si Claudine ko sa sobrang galit. O tingnan niyo, bye Philippines, hello USA, char. Oh, di ba? Yung iba dyan, naaawa pa dahil kay Claudine ko, grabe daw ang pagbash natin kay Claudine ko, sumusobra daw ang mga tao, below the belt na daw ang pagbabash kay Claudine ko. Pero tingnan nyo, ito ba ang dapat kaawaan? Itong mga taong ito ba ang dapat kaawaan? O why Philippines, hello USHR, Claudine _ko and _official. O tingnan nyo, nakamask pa para hindi halatang siya si Claudine ko. Pero nandun na sa USA. Baka nag-shopping na, nag-party-party, pinagtatawanan ang mga Pilipino. Baka sabihin na, ay, tangang-tanga talaga ang mga Pilipino, no? Grabe ang politics sa Pilipino, no? Ang daling kumita ng pera sa Pilipinas. Basta tumakbo ka lang politiko, marami kang mga inside job, outside job, kung marami kang mga contractors, o yan, easy money, bilyones ang pera. O tingnan niyo ang mga anak nila. Walang walang kahit kaditing pagsisisi sa ginagawa ng kailang ama, ng kailang pamilya. O anong reaction niyo ngayon? O mas lalong tayo ang na-high blood sa kanila. Mas lalong ramdam natin ba na nilugmok at yapak-yapakan tayo ng mga tao. Tingnan nyo. At balita-balita daw na si Claudine ko daw ay di umano nag-suffer ng depression. Ito ba yung tinatawag na depression? Naku, tumahimik kayo. O ito lang ang sabi dito. Nasaan ba yung depression ni Claudine ko? Ito ang sinasabi dito. Yan. Yan ang sinasabi nilang depression daw. Tingnan nyo. Sabi dito sa balita, mga kabibig, Claudine's best friend revealed that she is now suffering from anxiety and depression and called for an end to bashing against her. Sabi dito ni Stephanie Cuangco, guys, please, let's spare Claudine. She doesn't know nor is she involved in the Ghost Project. She's innocent and such a beautiful soul to be dragged into this issue. We get it. Galit kayo kasi akala nyo tax money yung winawaldas niya, but no. She's hard-working girl and I know that. Right now, Claudine is already suffering from anxiety and depression. Anxiety and depression ba talaga? Talaga, Stephanie, sino mong babaeng tong Stephanie na tong Cuangco na to? O, tingnan nyo, yan daw. Kawawa daw si Claudine ko. Kawawa ba talaga? Nagpunta nga ng USA. Bye Philippines, hello USA. Sabi dito, bye Philippines, hello USA. Ito ba ang nagsuffer ng depression and anxiety? Ito ba? Yan ba? Sobra namang happy. Tinay mo naman. Ewan ko sa inyo. Maniwala pa kayo sa mga kadramahan nila. Diba? Sabi nga ni Crisette Laureta Chu, mga kabibig ba? Kasi na-trending itong elevator nila na sabi ni Crisette Laureta Chu,
Kahit yumaman ako, I will never install one like this. Yung elevator food nila ba? Yung ano, yung my food elevator sila kung ano daw kung gusto kung anong gusto lang kainin, hindi sila o akyat kundi i-ano lang sa elevator. These kids grow up entitled because their parents allowed them to be excessive. Lagyan ba naman ng food elevator yung kwarto? Having money does not automatically mean you are going to raise a spoiled child. Nasa pagpapalaki yan. Your kids can have everything they want or need because that's why you work hard so you can have the things you didn't. But no kid ever dreamed of having a freight elevator to carry food and water to their rooms unless you put that idea in their head. And a service lift like this, especially one that's not really used or necessary, kasi may mga kamay at paa naman kayo, is what changes a kid's perspective about what their money gives them. Your kid is supposed to walk to the kitchen to look for food, talk to their parents, or the help while there, make a bit of an effort to scrounge for food, put together something of their own, even if it's just to add a spoon or to get a napkin or grab water. They are supposed to correlate hunger with effort. Their parents should have the opportunity to tell them, ikaw kumuha ng sarili mong tubig, may paa at kamay ka naman. That's basic, even if you're worth 1 million or 1 billion. Yun ha, yun ang komento ni Crisette Laureta Chu. At ito namang sinasabi na si Claudine ay talagang nandun na sa Amerika, umalis na at nag-shopping. Sabi ng ilang netizen, wag nang pabalikin. Tingnan natin kung di maubos ang pera niya nang galing sa nakaw. Akala ko ba, sabi ng best friend ni Claudine na suffer siya ng anxiety at depression, nag-shopping lang pala sa Amerika. Yun ang tapang mo, tapos ma-freeze ang ari-arian nyo, aray ko po. Sana ma-freeze, no? Ma-freeze ang mga ari-arian nila para maramdaman din nila ba? Yung paghihikaos, yung parang ang tawag dito, lahat na lang kinukuha na nila. Kaya pala may co sa pangalan niya kasi co stands for corruption. Hanapin kita dito sa US, sabi ni Bung Alba, fugitive na sila, tumakas na. Hello. Anon ba? Sabi ko nga ba, tatakas yung mga yan eh. Nako, hindi nyo magagawa yung DPWH yun ito sa US lagot na tatakas si Claudine, corrupt, it means guilty. Kahit saan ka pupunta, dadama at sasadama nyo ang tatakbuhan nyo. May proper time sa karma, ang gaba, dili magsapa. So yun kabibig ang mga komento ng ating mga netizen nang malaman nila na by Philippines, hello USHR, si Claudine ko na parang wala lang nangyari. Parang okay lang, ganun talaga ang buhay, mayaman kami, mahirap ang mga Pilipino, tanga ang mga Pilipino, binobodo lang ng aking ama, ng aking tiyuhin ang mga Pilipino. Naniniwala naman sila na i-impeach natin si VP Sara, tabunan natin ng impeachment itong pangungurakot natin. Hayaan natin na magkagulo ang mga Pilipino para ipaglaban si VP Sara, pero tayo, heto, upo-upo tayo, kurakot tayo, pera dito, bahala silang magkagulo-gulo tungkol kay VP Sara. Basta yung kitaan natin sa flood control, okay pa. May mga congressman naman umupo sa Quadcom, Tricom, na ang lilinis-linis. Pero nung sinabi ni Mayor Magalong na merong insider na nagsabi daw na itong congressman na ito nalasing daw, tapos nagpakahambugero itong congressman na ito, nagsabi daw na hindi na namin nilalagay sa mga vault yung pera namin. Ay, nilalagay na namin sa mga hotel, sa mga condo. Bibili kami ng mga prime condo units, mga 3 room, 4 na rooms, tapos doon sa mga rooms na iyon, doon namin ilalagay ang mga pera namin. Nakita ng ng reliable source ni Mayor Magalong sobrang daming pera, bilyones ang inilagay sa mga condo vaults na ang tawag daw doon, mga room vaults, condo vaults na ang tawag doon mga kabibi. O tingnan nyo, ganito tayo ginagago ng mga congressman. Sabi pa ng congressman na lasing na ito, hindi lang ako ang gumagawa nito, marami kami. Tingnan nyo, o anong masasabi nyo? Fake news pa rin. Galing kay Mayor Magalong yon.
Ay naku mga kabibig, baka later on itong mga congressman na ito bigla na lang nawala kasi nandun na sa ibang bansa, nagtatago. Eh, ang hina-hina pa naman ng process sa Pilipinas. Parang ewan ko kung meron bang managot or wala. Basta makikita nilang happy sila, may pera sila, bahala na yung mga Pilipino na uuto during sa botasyon, bigyan na ng 1,000, 2,000, 3,000, iboboto ka na, pero yung politiko, pag nakaupo na, bilyones ang harvatin. So yan lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Basta si Claudine ko, nandun na sa Amerika, nag-shopping na. Eh tayo, galit na galit pa rin tayo kay Claudine ko. Pero siya, nasa shopping na, party-party, nag-enjoy-enjoy na, depressed, anxiety, drama lang yun, para kaawaan. Pero in fact, nandun na sa Amerika. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ba, high blood pa ako itong Claudine ko na to. Mukhang babaeng to, parang tiyanak. So, kahit ginaganito tayo mga kabibig, trabaho lang muna tayo. Trabaho lang tayo. Para sa pamilya natin. Ay, sana makarma sila. Kabibig, bye everyone. See you next time.